Ongoing pa po ang ating response operations, ang clearing operations that is being conducted by our Department of Public Works and Highways. Kasama dyan yung ating mga local government units na tuloy-tuloy na gumagawang hakbang para ma-clear po ang mga highways and provincial and municipal roads natin. Sa pahayag ni Office of Civil Defense Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, kasalukuyang inaasikaso na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga problemang ito sa daanan. Sa kamakailang pananalasa ng Super Typhoon 1 sa Pilipinas, prioridad ngayon ng Office of Civil Defense na maibalik sa normalang kalagayan ng mga naapektuhang lugar. Bunsod ng bagyo, maraming buhay at pamumuhay ang naantala. Maraming mga poste rin ng mga nasira kaya ongoing pa rin ang mga otoridad na maibalik ang lahat ng supply ng kuryente sa mga apektadong probinsya. Overall assessment po sa power natin is that our power supply and fuel supply stable po nationwide. Na-restore na po yung ating on-grid power plants and ongoing yung mga restoration ng mga transmission, distribution, and off-grid facilities dito sa Luzon at saka sa Visayas. Sa kabilang banda, sa pinakabagong datos ng ahensya, nasa 4.5 milyon na individual na ang naitalang apektado ng nagdaang bagyo. Habang 27 bilang na ng mga nasawi, 36 ang sugatan habang 2 naman ang pinaghahanap pa. Bunsod nito, patuloy pa rin ang emergency meeting ng mga ahensya ng gobyerno sa iba't ibang lugar sa bansa para sa pag-rescue sa mga missing o nawawalang residente sa mga apektadong lugar. Kasama na rito ang Armed Forces of the Philippines, Philippine Navy at Regional Disaster Risk Reduction Management Council. Samantala, pinapaalalahan na naman ni Assistant Secretary Alejandro IV ang publiko na patuloy pa rin ang pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang maibigay ang pangunahing serbisyo para sa mga nasalantang Pilipino. The public is reminded na ito pong ating operation sa Typhoon 1 ay still ongoing. Again, we are looking at Catanduanes, Camsur, Camnorte as the most affected area in Bicol. Sa Region 3 naman yung Aurora and sa Region 1 itong Pangasinan, no? But again, all our units, all our resources are being mobilized para po mapabilis at ma-restore yung mga basic services dito sa mga areas na apektado ng Bagyong Uwan. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network.